Makailang beses din ginisa ni Senador Nancy Binay si Budget Secretary Butch Abad kaugnay pa rin ng hearing sa Senado kanina kaugnay ng DAP. Kabilang sa mga kinwestiyon niya ay ang NAIA Rehabilitation Project na paglalaanan sana ng savings mula sa DOTC pero naisantabi rin noon dahil hindi pa nakikita ang pangangailangan. Paliwanag ni Abad, nagkaroon kasi ng structural concerns kaya hindi na muna ito itinuloy at isinailalim muna sa stress test ang NAIA. Binusisi rin ni Binay ang issue ng pagbibigay ng pondo sa COMELEC para sa PICOS na wala naman daw sa lista ng mga ahensyang nakakuha ng pondo sa DAP. Git ni Abad, mula sa regular savings ang pondo para sa PICOS at ibinigay nila ito dahil kailangan na talaga at baka mapurnada at bumalik tayo sa manual elections. Dito na nagtaka si Binay na may mga proyekto rin pala na hindi nakasailalim sa DAP pero ginagamitan ng savings. Nangako naman si Abad na magbibigay ng kopya na lista ng mga proyektong tulad nito. Na-question din ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa Commission Audit gayong may billion-billion naman silang savings. Naungkat pa nga rito ang sinabi noon sa Senado ni COA Chairperson na Grace Pulido Tan na may binili silang kotse gamit ang pondo ng DAP. Pagtataka ni Binay, bakit hindi ito binanggit sa lista ng DBM ng mga pinuntahang pondo ng DAP? Bakit wala akong nakasulat dito na nakasulat lang ho dito, IT Infrastructure Program and Hiring of Additional Litigation Experts. Wala akong nakikitang kotse dito. Kasi maliit na lang ho yun, mga 5 million yata yung involved. But the mere fact that you gave them money for a car? Bakit hindi nyo sinabi, 5 million lang naman yan kunin nyo na lang yan sa savings nyo? Sa totoo lang, malaki ho yung kanilang hiningi dyan, kung di ako nagkakamali. At nagkaroon ng mahabang usapan hanggat nauwi dyan sa halagang yan. Can you just imagine, Secretary Abad, kung hindi nyo ito ginawa, di sana hindi na-declare na unconstitutional yung cross-border nyo. Am I correct? Well, yan ho ang sabi ng... If you did not give in to COA. Yan ho ang sabi ng Korte Suprema.